pag-aaral o pagninilay-nilay sa salita ng Diyos o yung tinatawag nating Biblia o yung Sacred Scriptures. Dalawang bagay po ang itinuturo sa atin. Mahalaga po ito para hindi tayo naliligaw ng landas at hindi tayo naliligaw sa ating pananampalataya. Una, tinuturuan tayo ng Biblia na malaman at matutunan natin ang salvation history, ang kasaysayan ng pagliligtas sa atin ng Panginoon mula Genesis hanggang Revelation, from the Old Testament hanggang sa New Testament. Mga minamahal kong kapatid, niligtas tayo ng Diyos sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Kaya tinuturo sa atin ngayon, please, mahiya tayo sa Diyos sa tuwing tayo ay nakakaisip gumawa ng kasalanan. Amen? Pangalawang bagay na itinuturo sa atin kapag tayo ay nagbabasa ng Bible, kung salvation history, yung pangalawa, the history of the church. Church history o sa theology, ecclesiology, the history of the church. Yung kasaysayan kung paano tayo nabuo ang first community ng mga Kristiyano at kung paano nabuo ang salitang Katolikos o ibig sabihin universal, pandaigdigan. Bakit ko sinasabi sa inyo to mga kapatid? Dahil sa unang pagbasa at pangalawang pagbasa, itinuturo sa atin yung bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Pinakinggan niyo po bang mabuti? Dahil sa first reading, yung po yung kwento o kasaysayan ng unang 7 diakono ng simbahan. The first 7 deacons of the church. Yung kasaysayan ng ordinasyon. Kaya mahalaga po iyon. Pangalawa, sa second reading, pinapakita sa atin ang patungkol sa batong simbahan. Sino po ba yung batong simbahan? Hindi po itong physical building. Tayo ang sumisimbolo ng living church. Tayo ang simbahan. Amen? Hindi perpekto ang simbahan. Perpekto ang ating founder, pero tayo ay patuloy na nagpapakabanal. Bakit? Si Jesus ang nagtatag ng ating simbahan at tayo ang sumusunod kay Jesus. Malinaw? Klaro? Magpapakwis ako sa inyo mamaya. So importante po iyon na matutunan. Kung pinakinggan natin itong mabuti, sa gospel, sinabi sa atin ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. I am the way, the truth, and the life." Mula sa mga salitang ito, inaanyayahan po tayo ng ating Panginoon. Ano po yung invitation sa atin ni Lord? Natularan natin siya. Hindi lang basta pagtulad, okay? Hindi lang sa salita. Bagkus, tutularan natin si Jesus sa mga gawa. Gaya ng ginawa ng unang 7 diakono ng simbahan. Bakit po? Sila po kasi ang naging daan, nagpahayag ng katotohanan at nagbigay buhay sa mga nawawalan. Yun po ang mga diakono. Paano po? That is the question, how? Papaano? Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanilang paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Uulitin ko, sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanilang paglilingkod sa Diyos at bayan. Ano ang sinasabi dito? Actions speak louder than words. Huwag puro sugar coating. Mas paniniwalaan tayo kung nakikita sa gawa ang ating ipinapahayag. Amen? Mas madaling maging pare, pero mahirap magpakapare. Paniniwalaan niyo ba ako kung ako ay paring masungit?
Kung ako ay paring may kinikilingan, at kung ako ay paring para lang sa mayaman, hindi. Kaya isang hamon sa aming mga pare na maipakita sa gawa, hindi puro sa salita. Amen? Ganon din ang hamon sa atin ng Panginoon. Kaya nga, ang salitang diakono, diakonia, mula sa salitang Griego, ang ibig sabihin tagapaglingkod, lingkod, o kaya maglingkod. Malinaw? Kaya mga minamahal kong kapatid, lahat po tayong naririto ay tinatawag na maglingkod sa Diyos at sa bayan. Anuman ang estado natin sa buhay. Kapag sinabing estado o katayuan, pari ka man o madre, may asawa ka man o wala, tayong lahat ay tinatawag na maglingkod sa Diyos at sa bayan. Amen? Anuman ang ating hanap buhay, basta't legal. Kung ikaw ay pulis, kung ikaw ay sundalo, kung ikaw ay engineer, kung ikaw ay arkitekto, kung ikaw ay teacher, kung ikaw ay guro, kung ikaw ay street sweeper, kung ikaw ay garbage collector, kung ikaw ay barangay tanod, ikaw ay tinatawag na maglingkod, pero sa tamang pamamaraan. Huwag nating gagamitin ang ating trabaho para manlamang ng kapwa. Amen? Yung iba kasi sa atin, aminin man po natin o hindi, hinahaluan ng kalokohan. Huwag tayong manlalamang ng kapwa. Mali yan. Hindi tama yan. Kaya tumigil ka. Biyaya yan ang sa'yo ng Diyos. Huwag kang mandaraya gamit ang propesyon na ibinigay sa'yo ng Panginoon. Amen? Please stop it. Choose what is good and do what is good. Amen? At anuman ang ating pinagdaraanan, namatayan ka man, broken ka man, iniwang ka man ng jowa mo, pinaasa ka man, may problema ka pinansyal, tinatawag tayo maglingkod. Anong ibig sabihin lang nun? Kahit na may sakit ka, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong susuko sa problema. Kaya ito po yung hamon sa atin, mga minamahal kong kapatid. Una, maging daan tayo ng grasya ng Diyos para sa ating kapwa. Malinaw? Maging daan ng grasya ng Diyos para sa ating kapwa. Hindi maging disgrasya para sa iba. Amen? Please, maging daan. Maging daan din tayo ng ating kapwa na maramdaman nila ang pagmamahal at awa ng Diyos sa kanila. Aminin man po natin o hindi, marami ang umaalis sa presensya ng Diyos. Bakit? Dahil din sa mga taong laging nasa simbahan, sa mga taong naglilingkod sa simbahan. Kaya please, malaking hamon sa atin to, lalo't higit sa ating linggo-linggong nagsisimba, mga linggo-linggong naglilingkod sa simbahan, na maging mabuti tayo sa ating kapwa. Amen? Lalo na ako. Kung masungit akong pare, wala nang maniniwala sa Diyos. Amen? Amen? Kaya kayong mga naglilingkod, kapwa lingkod ko sa simbahan, piliing maging mabait, wag masungit, wag suplado at wag suplada. Naintindihan? At sana tayo ring lahat. Amen? Bato-bato sa langit ang tamaan, baguhin sana ng Diyos ang buhay. Pangalawa, maging tagapagpahayag tayo ng katotohanan. Manindigan tayo para sa katotohanan. Ipaglaban ang katotohanan. Huwag magpakalat ng fake news. Marami sa atin gumagawa niyan. Puro fake news. Mahiya tayo. Marami sa atin nagpapakalat ng chismis. Itigil mo yan. Sino gusto sa inyo ang i-chismis? Ayaw nyo. Kaya huwag nyong gawin sa kapwa ninyo. Naiintindihan? Please, stop it. Mali yan. Scam. Huwag ka mang biktima, huwag ka man loko.
Huwag ka man lamang ng kapwa. Ang pinakasusi dito, huwag kang sinungaling. Dahil sa pagiging sinungaling, maraming napapahamak. Amen? Masakit na ba? Buti nga sa inyo. No? Kaya mga minamahal kong kapatid, panghuli po, ang ating paglilingkod na tapat at galing sa puso, dapat nagbibigay buhay tayo sa ating mga pinaglilingkuran. Nagbibigay tayo ng pag-asa sa mga nawawalan at nagbibigay tayo ng lakas sa mga pinanghihinaan. Para magawa natin yan, tularan natin si Jesus. Laging si Jesus at dapat si Jesus. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mayumao, na may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal